Mga ka-vloggers, meron lang akong gustong i-share sa inyo na nangyari dito kay Everest natin, ha? Ito po. Nung isang araw, umusok ang compressor niya. Yan, mga ka-vloggers, umusok siya. Nangangahulugan ba na kapag umusok ang compressor natin, stock up na? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gusto ko lang pong i-share sa inyo to. Gaya nga nung panimula natin, nangyari kasi talaga kay Everest natin. Nung isang araw, di ba, sobra init natin, nagpo 47, ganyan. Sobra na talaga mainit summer po sa Pilipinas. Ang nangyari dito kay Everest, gamit ko sa tanghalian kumbaga maghapos ang gamit. Nung bandang kainitan, siguro mga alauna, alas 2 ng hapon, bigla po siyang nagbago yung andar ng makina. Naramdaman ko muna, habang nasa traffic kami nito dito sa Olongapo. Unang naramdaman ko sa kanya, yung idle niya, yung RPM, tumataas baba. So, ang unang-unang naisip ko, baka ako marumi na yung filter ng diesel natin sa pinaka-fuel niya. O baka ako napasukan na yung injection pump ng dumi. So yung kagad ang worry ko kasi taas baba yung RPM mga ka-vloggers. Bigla lang yon habang nasa traffic kami. So yung kagad ang inisip ko. Tapos inaapakan kong konti, yung lamig nawawala-wala na rin. Yun ang nangyari. Bigla po yung habang nakababad kami sa init, sa traffic. So taas baba. Kala ko injection pump na mga ka-vloggers, no? So, kung injection pump nga pala yon, wala naman akong problema at wala akong worry kasi dadalhin ko siya doon sa kumpare ko. Si Del's Diesel TV, mga ka-vloggers, pinakamagaling pagdating sa injection pump ng mga sasakyan, mga diesel. Si Del's Diesel TV. Maaasahan po yon, napakagaling. Kumpare ko yon mga ka-vloggers. So ngayon, mabalik tayo. So, nasa traffic, siyempre, hindi mo naman bababayin dahil minsan biglang maabante yung mga sakyan, no? Maya-maya, alam nyo nangyari? Umusok na siya. Umusok dito sa hood. So, natuluyan na ako. Compressor siguro to. Baka nag-stack up yung compressor. Dahil umusok, nangamoy. Talagang umuusok dito. Nangamoy goma. So, anong gagawin mo? Igilid mo kagad, no? So, mainit. So, mahalaga talaga dito, mga ka-vloggers. Pag may sasakyan ka, meron ka rin lagi naka-ready na basahan. So, ginawa ko, ginilid ko, binuksan ko yung hood. Pinatay ko siyempre yung makina muna. No, una-una, tinignan mo. Bago mo patayin, tingnan mo kung ano yung usok. Pero hindi mo makikita rito dahil may usok. Pinatay ko yung makina. So, yung basahan, kinuha ko siya, iniikot ko kagad yung compressor, yung pinaka-hub, yung front na hub niya, mga ka-vloggers, yung sa harapan ng pulley. Inikot ko dahil lang alam ko stack up. Once inikot po ninyo yung front plate, no? Matigas, stack up na, wala na. Tapon ng compressor kung ganon. So, sinubok ko kahit medyo mainit. Siyempre, mekaniko tayo, lalo na aircon technician. Si ka-vlogger, mawawalan pa ng aircon. So, inikot ko, swerte mga ka-vloggers. Umiikot pa, siyempre medyo may tigas lang yun dahil may pressure at galing umaandar no? Umiikot, walang bumabara. Madalas merong parang ganun umiipit kung stack up na po. So, hindi ganun. So, pag ikot ko sa kanya, umiikot siya, gumagalaw pa. So, hindi compressor. So, ang una mong titingnan pagka ganon, fan belt. No? Kasi ang fan belt niya mga ka-vloggers, as is pala yan mula nung binili natin si Everest. So tinignan ko yung belt,
kung titingnan mo, hindi naman siya maluwag talaga, no? Pero sinubok ko ngayon, in-start ko ulit, yun, nakita ko, naiiwan siya dahil sa sobrang taas na ng pressure dahil mainit nga po ang panahon. So mga ka-vloggers, isa na yun. Dahil high pressure, nakababad sa bumper to bumper to, ang naihigop ng condenser natin, dahil ang dami ng mga nagko-comment dyan, tungkol ngayon sa high pressure na yan, hinahihigop niya kasi yung usok ng mga tambutsong mainit, katulad ng ganyan, no? Bumper to bumper sila. So, mainit ang condenser, mainit ang makina, mainit lahat dito, makakapasok. So, nung umaandar siya, nakita ko nga, nire-revolusyon ko, naiiwan ng belt at gusto niyang umusok. So, swerte ha, pinatay ko na. Tinignan ko yung fan belt nga niya, nakita ko na ang belt niya, sa madali salita mga ka-vloggers, yung walang ngipin. Ha? Bando na walang ngipin. So, alam ko na swerte ito. Ito po siya, oh. Ano ginawa ko sa kanya mga ka-vloggers? Siyempre, ano bang gagawin mo? Di papaltaw ng belt. Ang belt niya ay A37, A37 na walang ngipin. Ayan, oh. Ayan. So, ayun siya, walang ngipin, di ba? Yung tinatawag ko na ngipin. Wala, oh. Wala rin play yan. So, dumiretso kagad ako sa isang auto supply. Doon sa aking mga kaibigan dito sa Olongapo, si Nidas Auto Supply. Shout out sa inyo, Nidas Auto Supply dito sa Olongapo, ha. Ngayon mga ka-vloggers, bumili kagad ako ng belt. Pero, kung A37, sinukat ko nga sa kanya, halos pareho din. Siyempre, lalapad lang. Ito, A37, no? Lalapad lang yan. May ngipin niya, no? Meron siyang ply. Pero, halos ganun din po yung sukat niya. Medyo lumapad lang dahil bago to. Ngayon, no? Medyo malapad. So, ang ginawa ko, dahil para matry ko talaga, ayoko namang gumawa doon sa may auto supply, bumili na ako ng dalawa. Isang A36 at isang A37. So, kasi ang ganito, mga ka-vloggers, ha, sandali. Ang mga Everest, ang tensioner niya, ayan, bago na po yan, nakita nyo? Ang tensioner nila, maliit lang po yung adjuster niyan. Pagka sinalpak mo yung A37, halos nandito na itong pulley, to. Nandito na siya, to, dito, ayan. Ayan, dito sa taas na to. Andyan na siya. So, konti na lang ang adjustment mong itataas. Sagad ka na naman, masasayang lang ang paglalagay mo ng fan belt. So, sinubok ko yung A36 naman, halos, hindi mo naman maipasok ng diretso dyan. So, para sa akin, dahil nakita ko halos sushoot naman na siya rito, pwede na sa akin yun. Pipitikin ko na lang ng konti. So, yun ang ginawa ko. Ang ikinabit ko po ay A36, ayan o. Ang number niya dito sa mga bandong to na may ngipin ay 13 by 915. Yan, LI. No? Nakabaliktad eh. Ayan o. Okay? So, mga ka-vloggers, ay ikinabit ko ay yung A36 at pinitik ko lang ng konti doon sa ignition. At sumalpak na siya. Pag salpak niya, medyo loose pa nga yan eh. In-adjust ko pa rin ng konti rito. At tandaan nyo, lagi ko tinuturo, luwagan muna tong 17 na millimeter na liabe rito bago nyo adjust dito sa Gisa. Aangat po yan. So, na-i-adjust ko pa siya ng konti at saka ko inikpitan. So, dumating man ng na kung talagang magkakaroon pa siya ng konting clearance, no? May adjust ko pa siya. Hindi katulad pag ang kinabit ko ay A37 na halos wala ng clearance, eh lugi ka na. Bakit ko tinuturo sa inyo mga ka-vloggers? Ganito po kasi, no? Kasi ganito. Madalas, mga ka-vloggers, pag nangyari sa inyo yan, feeling nyo, nag-stack up, umusok na nga po eh. No? Pasensya ng init-init dito, nandito ako sa garahe. Feeling ninyo, nag-stack up. Yung kagad na sasabihin po sa inyo, mga pag dinala nyo sa isang shop yan, sa isang technician, kadalasan ganun, baka magpalit kayo ng compressor, hindi pa dapat. So, ang gagawin ninyo, mga ka-vloggers, subukan ninyong ikot yung sinasabi ko, yung front plate. Ito po yung tinatawag na front plate. Oh, ito yung pulley niya na kinakabitan ng belt. Ito yung front plate to. Subukan ninyong ikot to mga ka-vloggers. Gumamit kayo ng basahan dahil mainit yung time na yun ha. Ito. Oh. Inikot ko to, ni wala nga tunog eh no. Tingnan niyo po, ang ganda pa. Oh.
Sabi ko, swerte, hindi pa stock up, pero umuusok dito. Yung pala, yung fan belt niya, na walang ngipin, nag-i-slide. Pero nung tinignan ko yun, medyo matigas-tigas din ha. Oh, original pa po kasi niya yun nung nabili ko. Kumbaga, hindi ko pa napapalitan. Pero tingnan ninyo, kagad tong front plate na to. Yan. Pagka na kita ninyong hindi tumutukod at hindi matigas, minsan pag stock up, matigas na rin yan, hindi nyo na maikot yan. Siya, malambot, naiikot, yan, walang problema. Ibig sabihin, hindi po stock up ang compressor nyo, mga ka-vlogger. Swerte pa yon. Fan belt lang po ang problema ninyo. Dapat lang kayo magpapalit ng fan belt at gagana na yan. So, bakit ko sinasabi to mga ka-vloggers at bakit ako gumawa ng vlog tungkol dito? Kasi mga ka-vloggers, marami siguro sa inyo at alam ko, mangyayari din at nangyari na sa inyo yung mga ganitong pangyayari na akala ninyo stock up, umusok, tapos dadalhin nyo sa isang shop, kasabihin stock up ang compressor, hindi pa po. Tignan lang ninyo yung front plate at pag umiikot wala kayong problema. Sipin nga naman ninyo, mismong ka-vlogger ninyo, si ka-vloggers na gumagawa ng aircon, biglang umusok ang aircon. Nangyayari po talaga yun dahil hindi inaasahan yung sobrang init. Sobrang bumper to bumper, mainit yung makina, mainit na yung mga goma ng fan belt, mainit na lahat. Na tuluyan na yung fan belt. Swerte nga po, ganun lang dahil kasi, di ba nga nung huling ginawa ko to, nilagyan ko naman lang isang compressor, so wala akong problema. Kaya lang nagtaka ako, ba't nagkagano? Akala ko nga compressor So gusto ko lang malaman ninyo to. Hindi porke biglang umusok, makatraffic kayo, mamaya dalhin ninyo sa isang aircon shop, sa mga technician, palit compressor kagad, wag po muna dahil sayang, baka palitan yung compressor nyo, hindi naman pala sira, gagastos lang kayo ng wala. So fan belt lang na magkano, 300, solve na. Baka abutin kayo ng 50 mil pataas, yari na. Baka 1,000 pa, pang bago ang sasakyan ninyo, di ba? So binigay ko lang po sa inyo isang tip na naman para malaman ninyo na hindi lahat ng oras compressor kagad ang sira, mga ka-vloggers ha. So, sana'y may natutunan na naman po kayo rito at napakahalaga po nito mga ka-vloggers. So, ngayon, wala na akong problema. Balik na naman siya sa dati, malamig at hindi nag-i-slide. So, ano pa po ba mga ka-vloggers na sasabihin ko? Sana'y may natutunan na naman po kayo sa vlog na to. Gaya po ng dati. Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Pasensya na kayo ha, pawis na pawis ako, napakainit. Summer. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po sa inyo.